Magandang araw guys. Magandang araw na naman po guys. Balik na naman po tayo sa ating punto patas. Ang ating po ngayong tatalakayin ay tungkol sa paano nga ba naging wanted si Police Colonel Eduardo Asierto. Yan po ngayon yung ating pupuntuhan. Paano nga ba siya naging wanted samantalang isa siyang police colonel? Di po ba? So ayon po sa ating mga pagsaliksik, ay itong si Police Colonel Eduardo Asierto ay isa itong anti-narcotics operative. Siya siyang operative. Siya yung namumuno para lansagin ang mga shabu laboratory. Yan, mga ganyan. Iba naman yung mga ordinaryong pulis lang na yung naguhuli ng mga buy bust operation, ganyan. Iba itong kay Asierto. Ito sila yung mga talagang malakihan itong sa kanila. Yung malalaking mga shabu laboratory ang mga target nila para buwagin, kaya hulihin. So ayun na nga, sa ating pagsaliksik ay atin pong na buo kung paano nga ba naging wanted ito si Police Colonel Eduardo Asierto. Ayon sa kanyang salaysay, ay nagsimula ang lahat ng masagasaan niya si Alan Lim at Michael Yang. Mukhang malapit ito sa kay Jimmy Guban na mga isinalaysay, di ba? So, na lumalabas sa kanilang investigasyon na positive na involved sa pinagbabawal na gamot, agad niyang inimbestigahan. At ang masakit pa rito ay malapit ito sila sa kay Pangulong Duterte dati, noong Pangulo pa ito. Kaya kung talagang ang sitwasyon, mahirap nga ito. Dahil malapit na kaibigan ng ating Pangulo ang mga taong ito. Kaya ayon kay Asierto, nang matunugan ng sindikato na alam na nila ang operasyon ng sindikato, ay bigla na lang dinukot ang isa niyang tauhan na si Captain Berote. At hanggang ngayon ay hindi na makita. Wow! Grabe! Si Master Sergeant Liwanag daw ay pinagbabaril sa Bulacan. Patay. At ang direktor nilang si Fajardo ay inabot na ng pagkamatay sa pagtatago. Nag-iisa lang sa ibang bansa. Ayon kay Asierto, noong December 31, 2004, ni-raid nila ang shabu laboratory sa Davao. Sa pamamagitan ng pag-raid nila or sa panahon bago ang raid, ay hindi pa ma-confirm nila na si Michael Yang ay kasama sa o sangkot sa droga. Pero nung ma-confirm nila
na si Michael Yang ang sumalubong sa mga kimikal at mga ekwipo sa paggawa ng shabu, at napatunayan nilang ito pa ang nag-deliver hanggang sa Cagayan de Oro. Mantakin nyo mga kaibigan. Ayon pa kay Sierto, diyan nagsimula ang partisipasyon ni Michael Yang sa droga ng kanilang imbestigahan. April 2016, nagbigay ang asit ni Asierto ng report sa kanya sa magkasamang sumakay ng eroplano si Michael Yang at Digong at Bongo. At di nagtagal, lumitaw na rin si Alan Lim at magkasama palagi si Michael Yang. Ayon kay Asierto, ang ikinagulat nila ay nadiskubre nila na kasama palagi ng mga ito ang iba pang mga Chinese na mga producer ng shabu. May mga shabu lab na na-raid na. Pagka November 2016, binuo na niya ang ebidensya. Sa panahon na yon, ay alam na ni Bato de la Rosa na itong dalawa, Michael Yang at Alan Lim, ay involved sa droga. At ayon daw kay Bato, na direktor noon sa pulis, ay imbestigahan ng mabuti at kumuha ng ebidensya. Nang inilatag niya ang ebidensya, ibinalik lang sa kanya. At hanggang sa malaman niya na itong si Alan Lim ay sangkot pa pala sa kidnap o ransom ng mga Chinese sa Pogo. Grabe mga kaibigan. So doon naman tayo ngayon sa sa tagal-tagal ba naman ng investigasyon niya, walang nangyayari. Kasi ayaw nga siyang patulan Dahil nga doon sa kaibigan ni Duterte itong mga inchik na ito. At ito ay mga nasa likod palagi, nasa tabi palagi ni Duterte noong panahong presidente ito. So, ayon ito kay Asierto Ito ay base lamang sa ating mga pag-research at nag-quote po tayo ng mga sinasabi niya. At ito po ay nilalahad ko po sa inyo kung paano siya naging wanted. I like it, I love it, I want some more. So doon na lang binigay ni Asierto ang report niya kay General Cascolan. Nang malaman daw ni PNP Chief de la Rosa, ipinakuha ang report. Bago magpasko ng 2017 at hanggang sa malaman ni Asierto na kinumpronta nga ni Bato si Alan Lim at inamin nga daw ito ni Alan Lim na totoo ang lahat ng paratang na ito. At nang malaman ni Michael Yang na pinadrino nga ito kay De La Rosa at may bitbit pa na bag na punong-puno ng pera.
Hanggang sa pinatawag siya ni General Aquino para i-discuss kung paano nakuha at napatunayan ang report. Hanggang sa gusto na siyang kausapin ni Sap Bongo, o tawag na Special Assistant to the President. Pero ayon kay Acerto, hindi daw natuloy ang pagkakausap sa kanya ni Bongo. Hanggang sa lumapit siya kay Senior Superintendent Vic Danao na malapit kay Digong. Dahil naniniwala siya na ang kanyang report ay hindi nakakarating kay Digong. At baka hindi alam ng presidente na si Michael Yang ay membro ng sindikato. At walang nangyari. Lumipas ang panahon hanggang sa maupo si General Albalade noong May 2018. Ibinigay ko ang report ko. Sabi pa daw ni Albalade, "Oh, meron ba akong picture dyan?" Sabi niya, "Wala sir, si Sir Bato lang ang meron." Pero wala ring nangyari. Wala ring aksyon. September 2016, naimbitahan siyang resource person ng Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Gordon to ha. Tungkol sa hearing ng magnetic clepter. Lapit na ito kay Guban ha. October 9, 2018, ibinigay ko kay Gordon ang report ko at hindi daw inaksyonan at itinago lang. At ang masakit daw, mas pinaburan ni Gordon ang papel na ipinadala ng Malacanang na may matrix para sa team niya. Naalala niyo yun noon? Yung matrix ni Digong, yung mga sangkot daw kunyari sa mga droga, yung kinakatakutan ng mga politiko na baka masali sila. At dito na yung lumabas ang patong sa ulo niya noong March 2019. 10 million ang kanyang bounty sa ulo. Patay, wanted nga. So dito natin pupuntuhan ito ngayon. Ibang klase nga pala talaga yung nangyari sa buhay ni Colonel Acerto, di ba? So, siguro naman, para malinawan ng lahat, Mr. Acerto, panahon na ngang lumantad ka. Pero mag-ingat ka. Dahil, talagang titirahin ka. Alam mo na. So, yun po ang ating napag-alaman kung bakit naging wanted si Police Colonel Eduardo Acerto. Imagine, kahit pala isa kang colonel, di ba? Kapag kung totoo ito lahat ang inilahad niya, di ba? Pero kaya naman siya naging wanted, tumakas siya. Dahil sa panahon na yon, kagaya rin ni Jimmy Guban, wala silang magawa kundi sumunod kung ano ang gusto. Kaya nung siyang tinuro ni Guban na utak ng magnetic clepter, yun, wanted nga siya. Pero ayaw naman kay Guban dahil tinatakot yung pamilya niya. Eto naman kay Acerto, iba naman ngayon yung sa kanya. Pre-name up siya para wag lumabas din ang totoo kay Michael Yang, Alan Lim,
na totoo silang sangkot sa droga na pinoprotektahan ng dating Pangulo na si Digong. Di po ba? So yan po ang punto natin, punto patas natin ngayon. Na itong mga kasalukuyan natin ngayong investigasyon sa Quad Committee ng Kongreso, sana gumawa sila ng paraan para i-secure nila si Asierto. At malinawan na nila ang lahat at maharap na rin ni Asierto yung kanyang kaso. Dahil may patong ito sa ulo, hindi ito basta-basta makalantad si Asierto. Dahil nga sa 10 milyong piso, nariyan pa yan hanggang ngayon. Kaya anytime, pag natumbog si Asierto, kakakuha pa ng 10 milyon at malamang meron pa doon sa alam na di po ba? So mga kapunto patas, dito na lang po muna tayo. Bukas na naman po ulit tayo po ay marami pang mga issues na pwede rin talakayin. Magre-research pa po tayo, maghahanda po tayo para bukas naman po na mga susunod nating uploads. Sige po, hanggang dito na lang po. Yun po, kung bakit naging wanted si Colonel Asierto. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para naman po lumago ang channel na to. At marami po tayong magkuro-kuro tungkol sa punto patas sa mga taong nasasangkot o anumang mga issue na nasasangkutan ng mga taong malalaking tao sa ating bansa. Hanggang dito na lang po.